Hello mga kadasig! Ngayon ay isang napakasayang araw dahil papunta kami ng Expo 2025. Sobrang excited kami lahat kasi first time naming pumunta doon bilang pamilya. Si Caleb ay hindi mapakali sa sobrang tuwa dahil gusto na niya makita si Gundam, ang paborito niyang robot. Maaga akong gumising para maghanda ng mga gamit na dadalhin habang nagluluto si Mrs. ng breakfast. Ako naman ay nagpaligo ng mga bata. Tapos ay nagbihis ako at nagplansya ng damit namin para presentable kami sa event. Siyempre, nagbaon din kami ng mga snacks at tubig dahil mahaba-haba daw ang lakaran doon. Pagkatapos maghanda, excited kaming lumabas ng bahay. Ang saya ng mga bata dahil tuloy na tuloy ang adventure namin ngayon. At ito na nga, palabas na kami ng bahay at papunta na kami ng station. Medyo masama ang panahon kasi maulan pero hindi yun nakasira ng excitement namin. Sumakay kami ng train mula Congo Station papuntang Tingachaya. Tapos lumipat kami ng subway papuntang Sakaisuji Homachi. Pagkatapos ay nag-transfer pa kami papuntang Yumeshima Station kung saan gaganapin ang expo. Habang nasa train, nagkukulitan sina Jaden at Caleb kaya hindi namin namalayang malapit na pala kami. Kahit maulan, ang saya pa rin kasi family bonding ito. Pinapanood ng mga bata ang mga tanawin sa labas habang umaandar ang train. Pagdating namin sa huling station, ramdam ko agad ang excitement ng mga tao. Sobrang saya kasi alam kong magiging memorable itong araw na ito. Paglabas namin ng train, wow! Ang dami-daming tao. Hindi ko inakala na ganito kadami ang pupunta sa Expo 2025. Pumasok kami sa East Gate at naglakad patungo sa pila. Grabe, sobrang haba talaga ng linya. Parang hindi matatapos. Pero okay lang kasi maganda ang mood ng mga bata. Naglalaro pa habang naghihintay. Mga 1 oras din kaming pumila bago nakarating sa X-ray machine. Sinuri nila ang mga gamit namin at inescan ang entrance QR code. Habang nasa pila, nag-picture taking na rin kami. Sabi ni Caleb, "Papa, I can't wait to see Gundam." At sabi ko naman, malapit na anak, kunting tiis na lang. At last, nakapasok na rin kami sa loob ng venue. Grabe, napakaganda ng tanawin. Unang bumugad sa amin ang Grand Ring. Napakalaki, mataas at napaka-modern. Sobrang amazed kami sa design. Parang future world talaga. Daming tao, iba't ibang lahi, may Japanese, Filipino, Korean at mga foreign visitors. Sabi ko nga sa sarili, ang galing ng Japan sa pag-organize ng ganitong event. Kasi lahat maayos at disiplinado. Habang naglalakad, kinukunan ko din ng video para ma-share ko sa vlog ko. Sabi nga ni Caleb, "Papa, let's go find Gundam." Kaya yun ang next mission namin, ang hanapin si Gundam. Sobrang dami ng pavilion sa Expo. May mga bansa, technology, arts at culture na makikita mo dito. Pero halos lahat ay mahabang pila, kaya hindi na kami naghihintay sa iba. Nag-enjoy na lang kami sa labas kasi magaganda rin ang mga tanawin. Sina Jaden at Caleb ay nag-enjoy din habang ako ay nagvi-video. Sabi ko kay Mrs., next time pupunta tayo dito ng mas maaga. Ang daming makabagong designs, architecture na nakakabilib. Ramdam ko talaga yung theme ng Expo, Designing Future Society for Our Lives. Napakaganda at puno ng pag-asa ang mensahe ng event na ito. Sobrang sulit ang pagpunta namin dito. Ang Osaka Expo 2025 ay isang World Expo na ginaganap sa Yumeshima Island, Osaka, Japan. Ito ay isang malaking international event kung saan ipinakita ng iba't ibang bansa ang kanilang mga innovation, culture at vision for the future. Ang tema nito ay Designing Future Society for Our Lives na tumutok sa sustainability, technology at global unity. Makikita dito ang mga pavilion ng bawat bansa. May robotics, environmental projects at smart living showcases. Layunin ng Expo na magtulungan ang mga bansa para sa mas maayos at maunlad na kinabukasan.
Ang Japan naman ay ipinakita ang kanilang mga advanced technology at green energy innovations. Talagang proud moment ito para sa mga Japanese at mga bisitang tulad namin. Isa itong inspiration lalo na sa mga kabataan na gustong maging parte ng pagbabago. Sabi nga nila, the future starts here. At totoo, dahil ramdam mo ang pag-asa habang naglalakad sa loob. Habang naglilibot, biglang sabi ni Mrs., "Papa, I need to pee." Kaya ayun, naghanap kami ng toilet, pero grabe, sobrang haba rin ng pila. Mga 30 minutes din kaming naghihintay bago nakapasok. Pinaihi rin namin si Caleb at pinalitan ng diaper si Jaden para tuloy-tuloy na ang gala. Pagkatapos noon, may biglang fireworks show. Grabe, sobrang ganda, parang celebration ng future. Ang daming tao sa itaas ng Grand Ring na nanonood. Tuwang-tuwa si Caleb habang sumisigaw, "Papa, look, so beautiful." Sobrang saya naming lahat. Worth it talaga kahit napagod. Ang galing talaga ng Japan sa ganitong mga fireworks shows. Pagkatapos ng fireworks, naglakad-lakad ulit kami papunta sa Gundam area. Habang naglalakad, sobrang daming makikita. May mga robots, exhibits at light shows. Ang Expo 2025 ay hindi lang entertainment, kundi educational din. Pinapakita nila ang future of medicine, transportation, and technology. Parang bawat hakbang may bagong idea kang matutuklasan. Sina Jaden at Caleb ay tuwang-tuwa din sa mga nakikita nila. Sabi ko sa kanila, ito ang future ninyo, lalong-lalo na sa Japan. Nakaka-inspire talaga ang bawat booth. Ang daming bagong kaalaman na pwede kong i-share sa vlog. Sobrang sulit talaga ang experience na ito. At ito na nga, nandito na kami sa Gundam area. Grabe, sobrang laki ni Gundam, parang buhay na robot. Si Gundam ay isang sikat na Japanese anime robot na simbolo ng tapang at innovation. Kaya gustong-gusto siya ni Caleb kasi gusto niya si Amuro Ray, ang pilot ng Gundam. Ang saya ng mga bata, halos di mapigilan sa kakapicture. Ilang beses kami nag-selfie kasi first time namin makita ito ng malapitan. Pagkatapos noon, pumunta kami sa itaas ng Grand Ring para manood ng drone show. Ang drone show ay isang light performance gamit ang daan-daang drone sa himpapawid. Sobrang ganda at synchronize ang lights at music. Lahat ng tao napapalakpak sa tuwa. Amazing talaga. Pagkatapos ng drone show, hinanap namin ang Philippine Pavilion. Siyempre, sariling atin, sobrang excited ako kasi gusto kong makita kung paano ipinakita ng Pilipinas ang ating kultura. At ito na nga, nahanap namin. Grabe, sobrang ganda at native-inspired ang design. Makikita mo talaga ang pagka-Pinoy dahil sa bamboo, waving designs at tropical theme. Kaso sobrang haba din ng linya kaya sa labas na lang kami ng picture. Katabi rin nito ang USA at France Pavilion. Pero sarado na dahil gabi na. Pumunta rin kami sa Kansai Festival Corner at Robotics Corner. Sobrang fascinating talaga.
Ang future robotics technology ay kamangha-mangha. Marunong silang gumalaw, magsalita at mag-react sa mga tao. Ang saya ng mga bata kasi parang nakipaglaro sila sa totoong robot. At bago kami umuwi, naglaro muna kami sa playground. Perfect ending sa aming araw. At ayan mga kadasig, dito na po nagtatapos ang aming adventure sa Expo 2025. Sobrang saya, busog sa experience at daming natutunan. Salamat Lord sa safety, sa saya at sa blessings na ito. Hanggang sa susunod mga kadasig, don't forget to like, follow, and subscribe.